Panibagong panghaharas na naman sa West Philippine Sea. Ilang beses pong binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard vessels ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Sanday sa may Escoda Shoal. Dahil sa harassment na nangyari mismo sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa, kanselado muna ang pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy roon. Balitang hatid ni Ian Cruz. Grabe. Sobrang dikit. Stop it! Grabe. Stop it! Yan po, yan. Tinamaan na naman po ang ating barko. Hinarang, pinalibutan, saka ilang ulit na binangga ng China Coast Guard vessels 21555 at 21551 ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Matatanaw rin ang Chinese militia vessels sa paligid. Hanggang sa 4103 po mga kapuso. Pasok muna po tayo saglit. ang sumunod naman na bumangga ang China Coast Guard 21555 2:26 ng hapon. Tuluyan na itong binomba ng tubig ng isa pang CCG vessel ang ating barko. Nangyari yan nasa 7 nautical miles malapit sa Escoda Shoal kung nasaan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ang dambuhalang Coast Guard ship tumama sa port side ng BRP Datu Sanday. Pansamantalang umatras ang BRP Datu Sanday para sa kaligtasan ng mga sakay nito, pero ilang saglit lang. Mga kapuso, kala natin tapos na. Yan po ang China Coast Guard 4102 na nagbuga rin po ng tubig dito sa kinaroroonan natin. Nag-water cannon naman ang barko ng China. Napilitan kaming pumasok sa loob ng barko. Sa puntong ito, nakapalibot na sa amin ang lahat ng barko. Nagsalit-salitan ang mga barko nila sa pagbomba. Kahit nasa loob kami ng barko, ramdam ang malakas na buga ng tubig. Kasabay ng pambobomba, ang Coast Guard Vessel 21555 humarang sa aming harapan at nahagip naman ang nguso ng aming barko. Sisirain yung mga gamit natin, oh. Lakas. Nawasak ang microphone. Punta ka muna sa baba. Sa baba ka na. Ayusin mo na yan. Napukus na dyan. May water cannon dito sa kabila, sir. Gina-water cannon tayo dito sa kaliwa. Tapos may humaharang naman. Ayun, bumangga na naman. 5. Ika-5 bangga na po yan. Ang China Coast Guard. Yan po. Malakas na naman po ang water cannon. Babanggain talaga. Sa isang punto, ang China Coast Guard pinupuntirya ang aming navigation equipment sa itaas. Pinauulanan talaga tayo na malakas. Sa bubong na tayo tinitira. Pinangga ba tayo? Sinisira yung ano, sir? Sinisira nila Mga equipment. yung navigational equipment natin. Yan po mga kapuso. Hindi po natin alam kung hanggang anong oras po tayo makaka-live. Kawalan po kami ng navigational equipment. Lahat ng CCG, naka-water cannon na. Halos lahat po ng CCG or yung China Coast Guard vessel ay naka-water cannon na po. Baka mabasag. Mga kapuso, narito tayo dun sa pinakaloob ng bridge. Dito tayo pansamantalang nagkubli dahil nga halos lahat na po ng mga China Coast Guard vessel ay naka-water cannon. At yung iba naman ay talagang dumidikit ng todo sa atin at nabangga na naman muli tayo. Sa bilang ko ay hindi bababa sa 5. Maaari po kapag nawala po yung aming live na ito, maaaring nawala na po yung navigational aids po namin dito. Sinabi ng China Coast Guard, nagsasagawa sila ng anti control measures matapos na illegal daw na pasukin ng barko ng Pilipinas ang Escoda Shoal na tinatawag ng China na Xianbin Reef. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat. Sabay babala sa Pilipinas na itigil ang anti infringement natin. Pero pinabulaanan nito ng BFAR. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Bukod sa BFAR, itinanggi rin ng National Task Force on the West Philippine Sea ang sinasabi ng China Coast Guard tungkol sa BRP Dato Sanday malapit sa Escoda Shoal. Wala raw batayan ang impormasyon ng CCG na may Pinoy na nahulog mula sa BRP Dato Sanday at sinagip umano nila. Kinundi na rin ng NTFWPS ang anilay unprofessional, agresibo at iligal na aksyon ng China na peligroso para sa mga Pinoy. Sa X o dating Twitter, kinundenan ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang pagguguluan niya ng China sa legal na humanitarian mission ng Pilipinas. Tuloy-tuloy raw ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Disturbing o nakababahala naman para kay European Union Ambassador Luke Barron ang insidente sa may Escoda Shoal. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagsunod sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa South China Sea. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.